Okay, nganong kinahanglan man ta masayod sa atong ministry, no? Nganong kinahanglan ta masayod ani? Ako nang giingon ninyo aron nga dili ta ma-disorder sa atong pahat sa lawas. No, kay kani manggong baytan karon no, may kag dili nimo bulahaton. Nya naay mo samok nimo. O mahitabo, disorder ang labas. O, so kinahanglan kabalo gyud ta sa atong mga pahat. Okay. So, ayun ta, ang Greek word sa ministry is diakonia. Means services, helps, aids, no? Services gali mga serbisyo, panabang, hinabang o buluhaton. O muna, kasabot gali may tag ministry. O, naba kay serbisyo, naba kay katabang, naba kay hinabang, naba kay trabaho. No? So muna. Okay. Scripture reference na to, nadaghan makaya siya pero kanila tumikot lo according sa John 6:28, ingon diha, work the works of Elohim. So work the works of Elohim. Sa to pa trabaho nato ang trabaho sa Elohim. O mamita ning pangutanan ni sila pa nga naay ni adto kang Rabon Yeshua, nangutana sila unsa may among himuon. Okay. Na according pa diri sa John 6:28, ingon diri Rabbi, sa verse 28, then they said to him, what shall we do that we may work the works of Elohim? So unsa may among himuon aron makatrabaho mi sa trabaho sa Elohim. Okay, sa 29, Yeshua answered and said to them, this is the work of Elohim, that you believe in Him whom He sent. No? Simple ka, iba? Kung malandungan na ninyo, ningon siya diri, unsa may among himuon, no? Unsa may among himuon. Oh, then they said, what shall we do that we may work the works of Elohim? So in other words, banga, unsa man ako pagpangalagad sa Elohim? Oh, ba? Kung wa mo kasabutan ng ingon diri, what shall we do that we may work the works of Elohim? So unsa may among trabaho aron makatrabaho mi diha sa Elohim? Oh, in other words, unsa man ako pagpangalagad sa Elohim? No? Kamo ni sa 29, si Yeshua gyud nagtubag, mao kini ang trabaho sa Elohim, nga mutuo kamo kaniya nga ihang ipadala. Simple kay mutuo. Na kay mutuo ta, wala man nagpasot kay ituo ra kang wa kay buhaton. Pasabot galing nituo ka, di ba? Klaro na, faith without works is dead. Sa ato pa, kung nituo ka, naagyoy kay trabahon. Naagyoy kay buluhaton. So, mo nag-iingon sa pulong nga, faith without works is dead. So, naagyoy, ang imuhang pagtuo, naagyoy siya obedience. Okay. So, mo nag-iingon din ha, work the works of Elohim. Okay? Philippians 2:13, kay ingon dira, it is Elohim who works in you both to will and to His good pleasure. Pasabot di ay, hitabuan ni, kung dili ka mo trabaho sa Elohim, di po kanya trabaho. Ha? So, di po siya mo trabaho ni mo. Na, kay ingon na ba siya dinhi sa Philippians 2:13 nga, for it is Elohim who works in you both to will and to do for His good pleasure. So, ang Elohim nagtrabaho, kanato, no? Both to will and to do for His good pleasure. Pasabot ba nga, ipamuhatan niya ang atong kabubuton. No? So, pasabot nga, ang kabubuton nato, kinahanglan nga mahasubay yun siyang kabubuton. O mahasubay yun sa iyahang kahimutan. So, kita naman tayo will, no? Naputay gusto nato, kahimutan. Gusto sa Elohim nga trabaho na siya. Nga gusto siya nga, ang iyahang kabubuton, mo'y atong kabubuton. Ang iyahang kalipay, mo'y atong kalipay. Na, lisod mo na kay trabahoon. No? Pero sa diha lang giday magpauyon ka, nindot og resulta. Gani naging siyang pulong, di ba? Naman sa Job 36 verse 11, nga if we obey and serve Him, we shall spend our days in prosperity and our years in pleasures. So sa to pala ang design giday sa Elohim nato, nga mo prosper ka o sa nang pleasures siya, malipayon ta. Di ba pleasure kanang sa nang pleasures siya? Hamugaway? Lipod. Kalipayan. So, abi ninyo no nga ang atong Elohim sa iyahang inhabited world, kanunay siyang ga-rejoice. Di ba? O tanaw na to sa ubang na scripture, ingon ta nga sa dihang nakita ni sa Elohim ang kalibutan nga grabe ang tao ka wicked, nasubo siya. No? Actually, ang gipakita da mo na si Yeshua, kay siya man ang in charge sa creation. Pero ang Elohim yun mismo, ang Father yun mismo, naa siya sa iyahang inhabited world. Na sa Proverbs 8:36. Rejoicing. Kanunay lang kakalipay. So pasabot di ay nga ang Elohim, ang atong amahan malipayon kay gusto po niya nga mataktan ta siyang kalipay. Gusto po niya nga malipayon ka. No? So muna ingon dinhi nga we are doing the works of Elohim sa diha nga
Ituman ta, no? Katong dito sa John 6:28. Then, we are just doing a small part of Elohim's work. That is why you can say, it's my ministry. Instead, it's Yeshua's ministry. Di ba, sometimes sa tuwa ka ng, pag naanagali tayo, nasugdan nga bulaton, ato din ang puno. No, nga ako man ang bulaton, no? Dili. Gitagaan tao, small part. Small part sa buluhaton sa Elohim. Gani, kita na niyo diri no, na ay warning diri. Ako lang yung di-advance. Nga diri, it is not right to call Elohim's ministry by man's name. Sabot pasabot, di ba? Kita mo to sa gawas, pagkasubot nila silang ministry, ang ilahang ministry, ingalan nila sa ilahang kaugaling ngalan. For example, kanang Benny Hinn's ministry, di ba? Or kanang gitawag na to, Billy Graham's ministry. So muna na usok. Umunang si grandma na gikoreksyonan nga dili na ang ayan nga tawag tana nga kay ikaw may nagpasidugdan sa buluhaton, so ang imuhang ngalan mo nay masikat dili na mao. Kay pamaagi na sa kalibutan, no? Ang pamaagi sa kalibutan according pa diri sa Psalm 49, ingon diri, for he sees that wise men die, likewise the fool and the senseless person perish, and leave their wealth to others. Their inner thought is that their houses will continue forever, and their dwelling places to all generations. They call their lands after their own names. Okay. Ito pa, o di ba kasagaran? O pag naakay trabaho sa kalibutan, o kami na, for example, kanang naakay lawyer nga mga kanang, apelido nimo, o kanang, o muni, kanang associates, o lawyers, o iplastahan na gid ang ngalan. So mo na sa kalibutan, kanang, mailahan gyud ka ba? For example, mga kumpanya, no? O dadon gyud nila ang ngalan sa kumpanya. O, diha silang ngalan. Na, dili pud karon sa espirituhan nga bahin, daghan pud kaayo ang mga wala ma-aware ana nga kanang ministry labi nag mga alagad na sa Elohim mo, dagko na kay ministry. Ang ministry ingalan nila silang pagulingong ngalan. Which is dili mao. Kay kana nga ministry iya na sa Elohim. Mo bitan nang si grandma, o ingnan gid siya nga dili ni pwedeng tawon nga Tranis ministry. No. Kita manudlanan lang ta nga gigamit sa Elohim. Gamay ra kay ning gihatag nga buluhaton nato. So actually ang namuhat man kita ng ani si Rabon ang amahan, si Rabon Yeshua ug ang Balang Espiritu. Ang ato lang ani is ni obey ra ta, no? Ni take lang ta og gamayng part, igo nga kanang ug sa kuan pa naka-partake lang ta sa trabahoon. Tumura na gamay ra gid kastanan. So mo nang ingon din sa pulong no nga naganay warning diri. No, according pa nag-note na ako diri. Not doing the words of Elohim is incomparable to the world's way. Mo tong ibasa kanina. Nga lahi ng trabaho sa Elohim, dili na nimo makumpara sa kalibutan. Dayon, our attitude must be Luke 17 verse 10. Ingon diha, we are unprofitable servants, we have done what was our duty to do. So, kita kung naka-accomplish ta sa gipahiluna, nga buluhaton sa Elohim sa tua, no? Dili tayo nga angay gyud mangayo ta og kanang pasidunggi gyud ninyo ha kay kung wala pa ko ani, di yun imong inani ang atong kampo. Di ba na-notice ninyo si Nebuchadnezzar sa diha nga gwapo na kay ang pagaplastar sa iyahang dingharian, no? Babylon. Paghinambog siya nga kung dili pa sa iyaha, uy, dili ni inani kanindot ang iyang dingharian. Diha dayon gyud sa siya sa anghel. Di ba gipanis lang siya? Nahimo siyang sama sa usa ka buang nga tawo nga nagkaon na lang siya og kining sagbot. Until such time nga nakaila siya nga naa gyud ay labaw pa niya nga nagdumala sa tibuok kalibutan. So, same ra po nato anak. Kung naaman gayud tayo mga ministry nga na-accomplish, dili ta angay nga magpasigarbo, no? Nga, wala pa niya kung papa, galit atong mga anak nga, wala pa si papa, di man gini mo inaning kampo. So, dili gid ta angay maghimo anak. Ay ngano? That is dako kayo na nga pagkamparos sa atong langit nga man. So, imo pa diri, we are just unprofitable servant. We have done what was our duty to do. So, in other words, kinahanglan remain humble ta. Kay ang ato ani igsuon dito ra nato kuha niya sa langit ang atong pagbayaw, no? Kung nabayaw na ta diri sa kalibutan na unsa ko may imong dawaton niya sa langit kay likuha naman mo dinhi. Ang mobiton si Pablo gitagaan gid siya og kining turn in the flesh. Kay para di gid siya makapasigarbo sa kadagayat sa mga pinadayki niya daw. Pasabot so sa kalagad bawal gyud ang magmapahitason. Okay. So, mo ni no? In Elohim's ministry, there is a division of works, of work. Okay. Why? Aron ninyo nila, for so no one will boast. So sa ito pa, ang ministry sa ni Rabon Yeshua, ni Elohim, iyahagin na siyang gi-apod-apod, no? Na ay gitawag nato og division of labor. Kay aron nga, dili yun ang usa makpang hinambog. So muna yung purpose, nga nung gibahin-bahin. For so no one will boast. Ikaduha, since it is a gift, so gasa na siya. So kung wala ka anang gasa, di yun ka
kahimo ana, di ka ka-accomplish ana. No, for example kaning ingon ta og pag-build aning kampo, pagtuman aning panan-awon, so naa na siya sa mga builders. Naa po na siya sa mga helps. Oh, naay gitagag panan-awon, dayon naay mo support kung saon paghimo ana, dayon naay mo tabang, dayon naay mo cooperate, dayon mo hatag, dayon naay mo daghan ang involved sa buluhaton. Mao na ingon diha nga it is also a gift. So ministry is a gift. So kung nakadawat ka sa buluhaton, pasabot nakadawat ka og gasa. In other words, servanthood also is still a gift. Kanitong pagkaulipong igsuon, gasa po niya sa Elohim. Ha? Imagine, lisod ni nga bahin, oy, ikakas kalibutan, o pahitason ka, garbukon ka, tapos, nisunod lang ka kang rabo niya siya, kay gusto ka nga mausta, gusto kang malagad sa iya. So, agi po, o paghimo ni mo ang ayag takos, aron nga mahimo kang masinangkapan, ginagaan po ka ng hiyas. No? Okay. So, muna ni diri. Dayon, unsa may nature sa atong ministry? Nature of ministry or nature sa ministry sa Elohim. First, according din sa gasa. Ha? Wala gyud makapanghinambog. Kung wala kay gasa na mag-isod gyud ka na. So first is gifts according to grace given. So pasabot di ay nga ang nature sa itong ministry, walay ministry nga mapasugdan kung walay gasa. Take note ha, walay gasa. So panitan karon kanang atong pagpanudlo. Kung nakapanudlo man ko ninyo kay nakoy gasa sa pagka-apostolis o nakoy gasa sa pagka-teacher. So based na tanan, o for example, kamong mga sa music ministry, maka-play ka mo gitar o ba mo tagay gasa? Di ba? Or for example, galing sa mga helps, kaning tigtabang. Tigluto. Makaluto ka mo kuha mo gasa. So according gina sa gasa. So muna nga ang atong langit ng amahan, kanang gitagaan kita og so much nga mga gasa. So mitang kita makaingon nga wa kay pulos ning bataa, no di kita kaingon ana. Maybe siguro makaingon ka walay pulos kay according sa imong pagtuo, according sa imong pagtudlo niya, di kay siya kakuha. Pero in the other hand, or in other nga bahin, naa siya mahimo, no, nga wala nimo damha or wala nimo gusto. So pasabot ba nga ang atong mga gasa igsuon na each one of us nakadawat gid og gasa. Mo bitang ito sa Proverbs 22 verse 6 nga ang ubang verse na ba nag-ingon man nga train up a child in the way he should go. So bansaya ang bata sa dalan ng iyang pagalaktan. Ang ubang version na is train up a child in the gift he should go. So sa to pa kanang bata sa dihang nataho na siya gipabalo na naggasa sa Elohim. So ang imong himuon nga imuha na siyang bansayon kung unsa yang gasa nga nadawat sa Elohim iya gid ang ma-perform. No? Hangtod nga matigulang siya. So kung nabansay siya anang gasahan nga iyang nadawat, bisag matigulang na siya, di gid siya makalimot na kay gasa naman na siya. No? Dayon according pa sa daghan akong nalunggan nga mga pagtulunan nga for example kanang ano bitong mayo kay kamo drawing, that is a gift. Ha? Gift na siya sa Elohim. Kaya dili tanang tao kabalog drawing, di ba? Ako lang sa mo lang kabahin. Ako I wonder why ngano akong anak kabalog nindot kay mo painting, nindot mo drawing. Nga sa akong kabahin, di man ko ginasahan og painting, sa drawing bahasa ba ko maka wa gid ko ana, no, wala gid ko kay balo ang drawing. Nya here comes karon ako isa ka anak nga ganahan mi sa painting. Nya gi-trace up na ako sa among background, wala dito sa side ni Mrs. Naa sila yung lulo nga sculpture, ha? Maayo kay mo himuog ka ng mga estatwa. Maayo kay mo drawing, maayo kay mo makeup, maayo kang pintal. Ana na kang pili. Hinaot nga dili magamit sa other side, no? Taga Cebu man na yang lulo nya itong sa Cebu during sa panahon sa mga katsila. Grabe ba kayo ang paghimo og mga idols, di ba? Pinintalay pag kuan gyud. Nakato yang lulo, sculpture man to, kabalo tumingog sa tuwa. Pwede pagalig ikaw himuan kag sa tuwa, kaya kayo. So actually gasa pud na siya. Anyway, no? So kung ingon pa diri, gives according to grace given. He gives according to his pleasure. Ano pa, og gitagaan ka na nga gasa, dili na ingon kay aron ka malipay. Iyahan ang kalipayan. No? So, according pa dito sa usa ka preacher na nag-ingon siya, kung unsa na imong gasa nga nadawat dinhi, pag-abot nimo dito sa langit, no? Iyahan ang example lang inani. For example, ang imong gasa is baker ka, may kay ka mohimo og mga bread, mga pastries, minana kana, di ba? Gasa gyapon na kay dili tanang tawo kabalo mohimo pan. According pa niya, kapag abot niya dito sa langit, ang iyang mansion porma pod og katong paborito niyang himuon nga bread. So na mga mansion dito nga mura bread kadagko. Bread pag design. Kanya tungod kay gasa nimo bread, ganahan kay ka magluto dito og bread para ipakaon ngadto sa mga kaigsunan tus langit. So inana na siya, no? Kay nagtuo mo pa ito na tus langit ita mga hon. Uy, grabing kaon dito. Grabing kaon dito. Ang atong pagkaon sa di makaon na nimo, di ta malibang. Okay, kung man to mga immortals naman to nga food, imong body is mortal naman po. Ang imong kanon,
mo energize na sa imong body. Oh, di na ta manibang, di na ta mangihi, mo na siguro ito sa atong mansion walay kasinyas, ha? Walay CR, walay comfort room, walay mga panuhuton dito, walay magkalibanga, ha? Perfect na. Oh, so naay mga tao nga ginana og gasa, no? Ang mga kaigsunan mo adto dito kay ganahan kay sa imong kuan, ganahan kay sa iyang nilutuan. Oh. Then ang uban pod umayo kay kang painting. Oh, tagaan po ka sa ilihang murag ka nang gitawag nato museum nga ang tanang mga tao mo adto dito. Oh, butan-aw sa imong painting, mahatag imong painting libre, ibutang po nila ngadto silang mga mansion. Oh. So, no, dito sa kalangitan ay patughan ta sa Elohim sa atong mga kaligayan. Kau ganahan kay kag sayaw-sayaw. Ay, dito sa langit painting naghanag sayaw. Ha? Because Elohim loves dancing. Oh, Davidic dance magali. Oh. O kanang gusto kayo mga lakaw-lakaw, masayaw-sayaw, ay turuan na tanan dito. Oh, dili lang sa kalibutan, sige mo gidis mo diba, gidautan nila pagtuan mo. Kung mo nang demonyo mo counterfeit man na siya for distraction. Oh, kanang singing, dancing tanan, turuan na tanan. Ang demonyo wala na siya idea. Gikopya na niya tanan. Then pagkopya niya, gihimo niya for distraction. Oh, so muna no. So anyway, muna na siya ang ako lang ng bird's eye view ninyo. Okay, pakibasa ko ani nga mga bersikulo kay ano makita na to tinuod ba kining naabagi na nasulat sample lang no 1 Corinthians 12:13 nga nagingon dire isa tong may kuan dire pakibasa rong dita kay madaway. Okay, 12:13 ingon dire, for one spirit we are all baptized into one body, whether Jews or Greeks, whether slaves or free, and have all been made to drink into one spirit. Okay, sa 12, for as the body is one and has many members, but all the members of that one body, being many are one body, so also is Yeshua. Okay, muna no? Dayon, sa 4 and 5, now there were diversities of gifts, but the same Spirit. There are differences of ministries, but the same Lord. So, pasabot iksoon, nga, bahin ta sa Elohim, no? Naay mga gasa, o naay mga pagkahiluna. So, pangingon diri nga, ingon nga usa ta ka spirito nga gibautismohan diha sa lawas ni Yeshua, no? We're all baptized into one body, whether Jews or Greeks, whether slaves or free. No? So gitagaan na tanan og mga gasa kay iya nang iplastar. Okay. Kung basahan nato sa verse sa 1 Corinthians 12:17, nagingon po diri, if the whole body were an eye, where would be the hearing? If the whole were hearing, where would be the smelling? So kita ninyo no ang mga pagka-plaster sa ilang kay puro lang ta mata, wala nay tigpaminaw. No, makita nato nga sa body ni Yeshua na ay mga gibutang lang buhok-buhok, na uban pod no, og hearing sila o makadungog sila sa Elohim. Ug mata sila, makakita gid sila, og ilong sila, og bakba sila. So mao na no ang mga classification nato diya sa lawas ni Yeshua. Gani kung tan-awon ninyo ng hadis, wa man gyud kabalo sa ng hadis. Pero naman gid tayo nga dunggan nga mga testimonyo, no? Nga katong nakaadto ngadto sa kalayo ba, sa impierno. Ang porma ng impierno dili na tawag nato gahong, gahong ba kanang bangagra, no? Ang porma niya dito, porma gyapon siya sa tao. No, ang hadis is forma na siya sa tao, ay ulo, ay kamot, na ay tigil, na ay lawas. So kung asa ka nakasala, nga bahin, dito ko kailabay. No, for example, namatay ka tungkol sa imong pagkalaagan. No, kay wa gyud ka mahimaya ang Elohim. No, wa ka kahinulsol sa imong pagkalaagan kanang imong sa pulong mga feet that is sweet to do evil. Oh, tiil nga dali ra kayo makahimog kadautan. Na ug mamatay ka wa ka kahinulsol, ay dito ka dapat tong tiila. Oh. Na palanitan karon, o mata ka, kanimong mata palalili. Oh, palalili ba og kwarta, palalili ba og unsa? Na namatay ka, wa ka kahinulsol, dito ka ibutang sa mata. Na according pagali sa usa ka Korean nga preacher nga nakadanggo siya, nga kung unsa imuhang sala diri sa kalibutan, mao ko imong punishment dito niya imong torment. For example, kung palahubog ka nga namatay nga wa ka kahinulsol, pag abot nimo to sa impierno, tapukan ka sa mga demonyo ug paignon ka og pila ka tonelada nga kalayo. O, ibuka ganing ba ibukbok yun itong pinakatangke sa kalayo. Kalayo naman, wala na may kwan dito. O, butang nimo, naamang kayo siguro alcohol dito. Alcohol nagkakalayo. Ibuang ganing mong baba, ilahagi ng torment juga. Na ang kuyaw manggali ato mga homosexual. Ang mga homosexual bitaw, kung mamatay itong mga bahit o tumboy, dito sa impierno, duhay puruhan. Kung lalaki ka, inato ng imuhahang kung sangtod. Na o gabahay po bang tawon. Mo ni nakita o kakuyaw kay nga mga judgment. Okay. So anyway, sa Romans 12:4 and 5, nag-ingon diri ang pulong.
For as many members in one body, but all members do not have the same function. So we being many are one body in Yeshua and individually members of one another. Okay, so ngayon karon ha atong verse reference nga ang nature of gifts, ang nature of ministry is according din sa gasa. According to grace. So naapoy grasya. Oh, nganong na may grasya, di ba? Unsa man ning grasya? Gifts according to grace. So ang gasa nato, kung walay grasya maglisod kag perform. So bitaw na kinanaapoy grasya. Ang grasya, other mean aning grasya is inabang. Grace means favor, aid, o sa pa, o merit, no? So ang gasa mahimo nimo sumala sa hinabang, sa grasya nga gihatag nato. O gihatag na dili para sa tong kalipayan, para sa iyang kalipayan. So tagang tagbuhaton sa Elohim, dili kay kitay malipay, para na sa iyang kalipayan. Okay, next point is given according to His will. So ang paghatag sa igsoon, sumala po ni sa iyang kabubuton, no? Oh. So wala gitay ato ani, iyaha gid ang tanan. Dahil it is not necessary for us to ask Elohim for it, but instead we patiently wait for it. Okay. So bisan sa mga gasa, for example, gusto mo may mong evangelist, dili na mo ang ipangayoon. Magpulat ra ka na, dayon, mag-obera ka, kay mo may mong heart's desire nga tagaan ka gasa sa pag-evangelist. So tuguting ang Elohim makapamuhat nimo. Pero para nako, no? Ito unang gusto man gyud akong pangayoon nga gasa sa Elohim kay evangelist man gyud. Ang tunang Philip di evangelist. Nya sa kalaunan sa among pag-examine o sa among training, o sa akong exposure, mayor ra man kay ko sa evangelist, no? So naamaday ko diri sa usa ka bahin sa pagkamagtutukod. So sometimes maayo sa tong hunahuna pero mas maayo ko gid ang hunahuna sa Elohim. So mo na nga inyong hunahunaon nga inyo na lang imuon nga abay nimo unsay maayo para nako, mo na ang akong kadawat. So kani bitaw no kanang isang at nato tanan sa Elohim. Kay ang Elohim mas nasayod, ang Elohim mas nakakita og unsay the best para nato. San gali kanang mong partner unya, mong lifetime partner, asawa o bana. Ato ko man gali nang i-acknowledge sa Elohim nga Elohim o kanang ikaw gyud mo hatag. Dili nang ikaw mo mamili. No? Kay ug ikaw mamili, kung unsa unya imong napilian, mo na. Di ba? Pero ang Elohim mo naghatag nimo, kung naa kay reklamo, kung nikat abay Elohim, gani mong gihatag sa kuwa pa, sa baan ra kay estanan, pwede mo pahilo ang baba? Ay, pwede kayo. Diba? Pero ikaw namili, kagabay Elohim, kina akong napilian, sa baan kay estanan, inom po ka sa Elohim. Marisi, ikaw may napilian, wala ko himo. Sometimes, inana, no? Pero Elohim mo yung nagpahilo na, ay, ako mo na naman ako kan, abay Elohim, akong asawa abay Elohim, sugar na kayo katuan. Di, tugan, sige tugan. Di, ang Elohim, dali na kayo makapamukat, kaya siya binagbuot. Diba? So, kanawat mo. Okay. So, given according to His will. Ihan ang kabuton, ha? 1 Corinthians 12:11, kung nalibasa na. Okay. Then, third is, gifts and calling are irrevocable. Sabot. Kaning gasa igsoon, o bang pagkatinawag, are irrevocable. Dili mo bakwi ka na bianol. Pasabot ba nga, kung muuna imong gasa o pagkatinawag, wala na, dili na kung pakimuuna bigka. Muna, sometimes, ang uban, ang puntos lang nato ani, kinahanglan ang imuhang gasa o imong pagkatinawag dili magamit sa dili mao. Kanang gitawag nato misuse of gifts. For example lang, kanang sa nature lang ha, kanang bitawng marijuana. Kanang marijuana hinimo na sa Elohim, di ba? So naa na siya katuyuan ana, that is healing na para sa tao. Pero nganong na illegal man na or nganong na ban man na siya. Kahit mali ang pagkagamit. Di ba? Giunsa man nila ng marijuana, gilikit, gihimong paaso para maadik ang tao. Kung supposed to be unta, naanay kanang medicinal properties na pwede nimo nang kuwaon nga makaayo sa imuhang lawas. For example, babukalan nimo na, imno nimo. So kanang dili ganahan mo kaon according kanila. Dili ka ganahan mo kaon, wala kay ganahan mo kaon, magbabukal kag pila ka dahon ana, imno nimo, ganahan na ka kaon. Di ba? Kaayuhan. So mo na mga medicinal properties. So sa gasa kung igsuon, for example, imong gasa, magtutudlo ka or kanang any nga gasa. So kinahanglan kanang gasa nimo magamit na nimo sa gipahilunaan sa Elohim. Mo bitaw nang di ba atong gitunan ka ganina kanang orderliness. Kung asa ka giplaster nga dapit nga lugar nga panahon, kanang imong gasa effective na dinha. Pero gani o bisag naa kay gasa unya nihawa ka sa dapit nga gipahilunaan sa Elohim sa imuha, mo na gitawag misuse. Dili gyud po na ingon nga mawala, di na mawala. Bisag asa pa na nimo gamiton, di na mawala. Pero ang puntos diha nganong matawag man ka nga wa kay lang Elohim sa imo og anong matawag man ka nga magbubuhat ng dautan na mali nimo gamit sa
insaktong panahon o normally mo gamit sa insaktong lugar. Example lang, ang demonyo, di ba si Satanas, ang iyang gasa dito sa langit is worship leader ba siya. Maayo kay siya ng paghimog mga kanta. Bisan pa og nahagbong na siya diri sa kalibutan, daghan pagyapo siya i-raise up na makahimo og mga kanta pero dili na pang kinabuhi, pang distraction na. So di same ra pud gyapon na, Kaning atong gasa, for example, pastor ka, Ikaw nga pastor, nahagbong ka. Oh, bisan pag-asa ka mo ato dito sa kalibutan, kay tungod kay pastor ka, no? Mugawas ginang gasaha. Pero ang pangutana lang, kung mao ba na ang instruction sa Elohim nga diha ka pastor. Mao na inyong pan gifts and calling. So, ang imong pagkatinawag maugod gyapon. Tinawag kang imong alagad, makapangalagad kay bisag asa. Pero ang puntos, inyo ha ginang i-consider asa mo giklastan. Ayaw mo padalaan ng ilang istorya nga, bisag asa man kamo adto basta nangalagad ta sa ilang okay na. Ayaw gid man. Kay that is diversion. Kay kung mao na inyong patakaran, kung gipahiluna kaning dapita ug di ka makaagwanta, no? Kay gipamuhatan ka sa ilihim, gawas na lang ka dahil dito ka mamuhat total para mo sa ilihim. Mo na delikado. Kay wa ka mo agis proseso, wa ka mo postik ug asa ka giklastan sa ilihim. So muna ug nahagbong ka aning dapita, diha na pud ka mubakod, diha na pud ka motindog. Ayaw kag balik ka dito ka mubakod, no? Di ba nag-ingon ang pulong panambagon sa Ephesians nga where you have fallen, dito na pud ka mubakod. Kay mo ginay saktong repentance. Mo na saktong repentance. So ayaw gid mo anang basta kay submission ni pangalagin ni siling okay na ayaw gid man na. That is danger na sa diversion. Kay dili na maoy trabaho nga pahiluna sa ilihim sa imong. Kung asa ka nga dapit dito gid ka. So munang naa ginay orderliness ang ilihim. Sometimes ang tao tungod sa kalisod musibat, no? Musibat niya. Mingon siya diin ako ani nga trabaho, lalo na akong trabaho. Kamo punay kuyaw. Ang pangutana mo ba ni gisugo sa ilihim sa imong? No? Kaya na lang, mamastor ka. Ito lang, kasi mo pastor man, mamastor ka. Bisan sa pagpamastor, naagya po na siya pagaplastar, pagapahiluna. Di ka basta-basta, mamastor lang isang asa. Muna yung bantayan gifts and calling are irrevocable. So, cannot be annulled or cannot be, dili na siya kumisa natin. Dili mabakwi. Kay Romans 11:29 na. Ang purpose sa gasa o pagkatinawag, given for the perfecting and equipping for the saints. So, muna gamit, no? Inasahan ka, tinawagin ka. For example, inasahan ka pagka magtutudlo. O gini ang pagkatinawag. Magtutudlo ka. So, ang tuyo anak sa ilihim, ihatag na para paghimpit o pagsangkap sa mga balaan anang dapita. Ang atong pagtulungan ng igsoon, no? Exclusive na siya para nato dinhi. Kay lahi man ang gusto sa ilihim sa tuwa dinhi. No? Para growing man ta. Gani, mumaginin akong usa ka kung may pusadihan nga Amerikano, ingon siya nga discourage na siya no kay gusto na siya magtudlo dito sa usa sa ilahang congregation. Pero gabadlongon siya. Gani tagaan lang siya og 30 minutes. So gingan ako siya nga basing dili pag yun nimo kuan brother kay ako lang na discern nga kana nga simbahan dili pa kinahanglan ko growth teachings. Gusto pa sila og revival. So pasabot ka nang kuan lang sa ba kanang dasig lang baka nang pagkabig lang sa mga kalag, wala pag ipagpatubo. Nakay kanya itong teaching pagpatubo man eh. So kung naay simbahan nga dili gusto pagpatubo, dili ka din ha. Gani, kung kinsay mo tapot sa tuwa din, kinalang mutubo, yun. Mutubo, yun ani nga mga pagtulunan. Okay. So given for the perfecting and equipping for the saints, dayon. Kaduha, given for the edifying of the body of Yeshua. So actually, ang scope nato ani, depende sa direksyon. Di man punta pwede nga, for example, kita mo, musulod po taglayang tiguman. Bawal po na siya. Kay, gawas, kung naamoy coordination, for example, kana katiguman, gusto sila o kanang panabang nga matugot sila. So, kung naay pagtugot sa ilahang elder, so pwede na siya. Pero kung musulod lang tangawa kay pagtugot, that is trespassing na siya. Illegal entry. So, naagin na siya coordination. No? So, ang hitabuan sama ni Pablo, nga naa siya gasa, na siya magtutukod siya, dili siya mo adto atong mga lugar na naa ni nagtukod. So ang aton katog yung lugar na mapay nagtukod. Diba? Romans chapter 15 natin ha. Okay. Ikatulo is given to restore Elohim's people to himself. So ang tuyo po di aning gasa sa Elohim, kay anong iyang pagaling katawan mabalik po, no? So naamo na sa Romans 11 siguro no nga kanang naging din na ang giko sa Elohim nga masina ang iyang katawan, no? Diba ang mga Gentile na nagtawag noon sa tinuod nga ngalan sa Elohim, yan sila noon. Murag naiwit sila. Actually, gipasina to sa Elohim niyang katawhan. Aron na mubalik nga na niya. So, may nga na given to restore Elohim's people to himself. Okay.
Warning, it is not right to call Elohim's ministry by men's name. Sample sa to din bawal yung Arandis ministry, dili na pwede. Ha? So, ang mabayag yun ani si Yeshua gyud. Sample ang ngalan sa fellowship is body, fellowship of body of Yeshua. So, bumaton man ni Yeshua. Okay, so muna ang nature of ministry, no? Dayon sa structure of authority. Okay. So, ang structure of authority, pakibasa daw po sa John 5:19 o John 8:28. John 5:19. Yeshua told him, "Truly I tell you, emphatically, the son can do nothing on his own accord, but only what he sees the Father doing. Okay. What the Father does, the Son does likewise." So, pasabot mo sa structure of authority, ang pinakadakong mag-good, pinakahis na authority ang Father mag-good. So, mismo, si Rabbi Yeshua, dili siya maghimo og buluhaton nga walang gisubot sa langit ng Amahan. Tumaningon diri, Then Yeshua answered and said to them, "Most assuredly I say to you, the Son can do nothing of himself, but what he sees, the Father do. For whatever he does, the Son also does in like manner." Pasabot, kung sa gitrabaho sa langit ng Amahan, mo gitrabaho ni Rabbi Yeshua. So, wala yun kabuot-buot si Rabbi Yeshua. So, muna structure of authority. Okay. Sa John 8:28, yun diri, then Yeshua said to them, "When you lift up the Son of Man, then you will know that I am He, and that I do nothing of myself, but as my Father taught me, I speak these things." Okay. So, ang structure of authority, Yehovah, the Father, Elohim, no? Muna siya. So, pinakahayos na siya. So, next niya is Yeshua, the Son. So, gitawag natin siya servants for all or servants of all. So, He is the head of the church. So, kamo na lang mga basa ang mga bersikulo, ha? Assignment natin nyo, ha? Guys, sa John 14:2-3, di ba? Yung ni Rabbi Yeshua nga, ayaw mo ka-trouble, in my Father's house are many mansions. So, kung wala pa na akong isulti kaninyo, so, dili unta ko mag-andam o butang para ninyo or mansion para ninyo. So, anyway, kita nato no nga, diri sa John 1 John 2:1 anto, nag-isgot ni siya being advocator or propitiator. Kanang, siya mo'y mga bugado nato tubangan sa langit ng Amahan. 1 Timothy 2:5, he is the mediator of the Father. Mediator niya ang sabotani, kanang tigpataliwala. So, being the Son, moon ni kita, moon niyang Amahan, siya ay nagpatunga-tunga, no? Gani, walay makaadto nga naadinhi padulong sa Amahan kung wala siya. So, siya nagsilbi siyang tulay. Tulay nato siya padulong sa langit ng Amahan. In other words, siya ang dalan, no? Siya ang mediator. Gani, sa uban nga version, who can separate us from the life of the Messiah, no? So, we are more than conquerors through Him. So, maningon diha. Then sa John 17, nag-discuss sa diha about sa iyang being intercessor. So, nagpataliwala siya kanato ug ngadto sa langit ng Amahan. So, gikan sa Father down kay Yeshua nga anak. So, siya ang servants of all. Dayon, next nga gitagan niyang authority is ang apit. Asa may apit? Mo niyang apostle, prophet, evangelist, pastor, o teacher. Mo ni sila ang servants for servants. No? Si Rabbi Yeshua ulipon sa tanan. Ulipon siya sa mga servants for servants, ulipon po siya sa mga servant of servants, ulipan po siya sa tanan. So, mo na iyahang titulo o iyahang kakayahan o iyahang posisyon. Okay, na pong mga ginasahan according sa fivefold ministry, Ephesians 4:11, and He gives some to be apostles, some to be prophets, some to be evangelists, pastors, and teachers. So, according sa Ephesians 4:11. So, muna ang fivefold ministry. So, notice ninyo ha, ang pinakaduol nga structure kang Yeshua ang kaning mga gasa. So, muna ang pinaka-highest calling. So, bulahan kayo kag nakadawat ka sa pagka-apostolis, pagka-propita. Kaya nga naman, mauna ang next na structure. Nagali karon ang hitabo no sa simbahan. Inverted kayo. Kay makita man nato na diri sa makita ta na sa structure no kanang naay mga ministry, ministry of giving. Ang ministry of giving mo unay mag-usapaw dinhi. Sila na magbuot. No? Dili maka-function ang fivefold ministry kung wala tong mga giver. Mo na nahitabo sa mga simbahan, gi-control sila sa giver which is di mao. Wa to kabalo silang function. So, gani, di ba? Kita na ninyo bisan gali sa during sa early church nga naay mga complaints o mga reklamo sa mga balo kay dili sila matagahan o saktong rasyon silang pagkaon. So ang gihimo sa mga apostoles aron dili sila madisturbo sa ilahang pagministeryo sa pulong, nag-appoint sila og mga deacons. Para nga mo'y moatiman sa mga panginahanglan ni adtong mga balo ug uban pa nga naas panginahanglan. Paliho ko sa mga bata. Okay, no? So mo ni diri nga fivefold ministry. So under na po sa fivefold ministry, mo ni gitawag nato og threefold ministry. Ang threefold ministry, kaning apit igsoon, servants for servants, mo ni mga workers ha.
So dili ka pwede nga mahimo kang ginasahan ani kung wala gyud ka moagi og proseso. So notice niyo ang proseso. So kani pong naa dinhi, wala ni sila mahitabo di, wala po sila magsugod diri sa ubos. So ato lang gihimo gikan sa pinakataas ngadto sa ubos. So kaning fivefold ministry, ginasahan ni sila. Di ni basta-basta nimo nga sa kuan pa, di nimo basta-basta matamay ni. Kay kung nakaplastar ka diri igsuon, no? Natagaan ka ang agasa, pasabot na qualify ka before Elohim. Na karon ang sistema sa kalibutan, bilang Bible school, secular, imo nang secular, pag mo graduate ka og Bible school, bisang pa og wala kay proseso, naalis lang training lang eskwela lang, pastor na dayon ka. Di na mao. Ha? Kinahanglan naalis lang to nimo. Gani uban eskwela Bible school pag human pastor na dayon nya. Kalauna namuhat na master nya, di day tumo ilang gasa. Gani uban failure sa ministry kay ngano? Ha? Abi nagpastor sila pero naalis sila dito sa GB. O daghan kay mga insa sa tabuan na. O mo na nga kinahanglan, no? Ang imuhang pagkaginasahan bilang sa fivefold ministry kana yung naman no na appointment, na anointing o na gifting. So dili po ka ma-appoint o wala po kay proseso. Wala po kay kanang gitawag nato nga proven. Kanang gisulayan bitaw ka, na gitawag tong proven character. O kanang bisag gisula pagsulay o ni come up gyud ka, nimo gyud kang victorious. So taas ni nga level. So under sa threefold ministry, mo ni gitawag nato church. So servants of servants. So mga butang nato ni sila og naa ni sila sa believer or follower. Kini kuan na gid siya og sa kuan pa ni mga regular na gid mga supervisor ani. Mga dako ani nga posisyon ani kaning fivefold ministry. Ang threefold ministry tawag nato nang unang simbahan or mga balaan. So ulipon po na sila. Mabitan ang uban mingon sila nga ano wa may mga label nga believer ha, believer. Wala abot sa follower of kining worker. Believer sila, pero nag-Bible study sila, nangalagad sila. Consider sila nga servant. Servant of servants. So, ang ilahang buluhaton, threefold ministry. Kung saan ang threefold? Ang threefold ministry is number one, minister to Elohim. Makaministeryo sila sa Elohim. Buluhaton man ang pagministeryo. Sa unsang pamaagi, pinagi sa pagdayeg, pagsimba, o paghalad. So, applicable na sa tanan. No? Wala po nagpasabot nga kini nga sa ibabaw, di na po niya mahimo ang threefold ministry. Gikan siya dinhi. So nisaka siya. So example sa kuha o kita kamo before mo na ginasahan. Di ba tumo na believer ka? Then pagka believer nimo o gitagaan kaning tahas nga kinahanglan naa gyud ka nang makaministeryo na gyud ka sa Elohim, makadayeg na ka, makasimba na ka o makahalad na ka. Dayon, og dili pa gid mo kaya kay diha amang kataman, sa diha bitaw nga nagkadugay ka sa imong pagkamagtotoo. Kita na nimo ang benepisyo, nakita na nimo ang daghang pamuhat sa imong level. Gusto na pud nimo mo paambit ngadto pud sa pamudasig sa mga kaigsunan. Nga believer na sila pero kanang dili sila ug sa pa wala pa kay maluto. So mo nagingon nga pwede pud ka mo minister to brethren. In what way? Through encouragement, through exhortation, and through teaching. So naay mga karaan ng mga believer na pwedeng magdasig, mag-encourage sa mga bagong believer nga magmatinud-anon, no? So mo gitawag nato og ikaduhang fold sa ministry, pagministeryo sa within the body, sulod sa simbahan. So naa man na siya, no? Then ang ikatulo is kani nga mga ulipon, makaministeryo po sila sa kalibutan, no? Sama sa pag-preaching sa ebanghelyo o pagwali o paghinulsol. So kung nahimo nimo ni siya, servant of servants ka. No? So naman na, halos-halos naman na sa mga kasimbahanan karon, kanang mga simbahan bitaw nga threefold ministry na lang sila. And kining apip mo ni giingon dire sa Luke 12:42, wise and faithful servants. Pasabot ba nga ikaw ulipon na ka, no? Nagpakaon pud ka og ubang ulipon. Mo ni sa pulong nga who is wise and faithful servant, di ba? Mo kadtong nagpakaon og insaktong pagkaon sa insaktong oras ngadto sa iyang isig ka ulipon. Kung mobalik si Rabo ni Yeshua, ay mauban gyud ka, bulahan ka. So mo ningon din sa mo ni namin yang Luke 12:42 ug Matthew 25, no? Nadapit nga version. Basta maumaro na siya, wise and faithful servant. Ang gitukoy ana mo ni ang servants for servants. Pwede pud ning kining mga servant of servants mo pagkaon pod og kanang mahimuay servant. Pwede po na siya, no? As long as naglig-on ka, nagdasig ka sa usa ka believer, pwede po ka mo qualified kasi din mo balik si Rabo ni Yeshua, mauban po ka. So wala siya gipili, whether naa ka sa gitawag nato og ulipon na gyud ka or follower gyud ka or magtotoo ka. Importante din higsuon nagtrabaho gyud ka.
no? Nagdasig gyud ka. Oh, example, na aram gyud maigsuon nga di gyud kaya ning moabot aning taas nga level. Ang dili po kapungson sa Elohim, no? Pero time will come, masunghan naman gud ka sa imuhang kuan ang ba. Eh kini ba yang tao ug sa tawhanon pa, sa diyang muuswag na, no? Mangita pag igbay nga muuswag. Di ba? O, dato na kaya sila, sige lang yung pagpangitag kwarta. Kaya ano, ang tao wala pagkakuntinto. Sa tawhanon na. Sa espirituhanon kung nabahin, maayo kayo nang di yun ka magkuntinto. Sa espirituhan. Gusto yun ka ng more pa. Sa espirituhanon, gani ang pulong nag-ingon, kubet, spiritual gifts. Mo to insakto nga dili ra ka makuntinto nga okay ra ni ako abad basta lang makatuo ko insay sa Shabbat dahil makatrabaho ko dayon di ko na ko na ka gusto ka ng kuan pa improvements pa. Ang atong Brenixon, the more ka mag-improve ang imong spiritual status, the more po ka nga rewarded dito. The more po ang imuhang pagpadayon o pagpundo o bahandi. Na o kuntinto lang yun ka. Nabangingon nila bang ang ato ba brad mga mabautismuhan lang ko, pagkakabautismo ka, makasunda pa sa langit. Kuntinto lang ko ana, ay pagkasayang sa mga oportunidad. Ha? Oh, sayang kay mga oportunidad mo nang siguro ang uban si Tusto Adrino, murag sakitan na kay pagdungog ka ng mga mensahe nga murag gi-push gid ta. Muog gyud ay trabaho ani, ha? Kaning apit igsoon, muog gyud ay trabaho mamiragi ni siya para sa imong kabulhanan. Ha? Mamiragi ni sila. Di gyud ni sila gusto nga taman na kadinha kay nganawan. Ang trabaho aning apit, Colossians 1:28. Sa Colossians 1:28. Him we preach, warning every man, teaching everyone in all wisdom, that we may present every man perfect in Yeshua. Kung mamiragi ni sila, so unang sometimes no man itong drag sa mo abitong bahinon pa sa ko dragging kina sa ako ang sigigbira. Pero tungod kinaalam lang ko sigigbira, sayo na kay ko Oh. Ang lisod lang sa ko ang bira kana gyung musupak. Awan tayo ni matong supak. Ibig sabihin sa ako ni mo kung musupak man gina. Oh. No? So, I hope nga dili mo mabaguhan na kay mao ginay trabaho. Trabaho na sa ani nga buluhaton. Na mo encourage mo bira. Oh. Ano si grandma, di ba? Oh. Kami kaning mga nabiling karon dinhi, og wa pa si grandma magsigig tuklod na mo ngadto sa kadaugan ay mabot dali ani. Ha? Okay mo niya trabaho. Oh. Gani, trabaho nga murag di na gid mo kaya. Ituklod to gid kaniya. Na karon lang ako yung nakita ba ang tanan din akong training, ang tanan nga pagtudlo ni grandma. Nagamit din ako dinhi. Na mo po na sa inyo ha. So dito lang kita mag sa espirituhanon nga bahin. Ayaw gid pagkuntinto. Gani ang pulong nag-ingon be contented. Physical na, material na. Di ba? Hebrews 13:5 nga ingon dito, di ba? Let your conduct be without covetousness. Pertaining na sa physical, material. Ayaw ipasulabi imong kinabuhi sa pagpangita ng mga butang kayo, biyaan na nimo. Ha, dili mo na madala. Ang gusto sa diri ka magkinubito sa espirituhanon. Kaya ano, madala nimo nito, mao ni imong mga ganti niya dito sa giharian. Muna yang gusto. Okay. As a believer, church. Believer as church or what to do or our duty. Sa servant of servants, kaning servant of servants, naa ni diri ha, kanimo ni siya, servant of servants. Ang iyang trabaho igsuon, mag-admonish sa matag usa. No? Believers ni siya ha. Ang trabaho sa servant of servants, magdasig, mag-admonish ka ng magmaymay sa matag usa. Romans 15:14. Mo na form sa gugma. Kaningon sa John 13:14. Mo na gitawag og kanang paghigugma ay kamo sa matag usa. Di ba sa atong concept sa paghinigugma ay kung sige badlong, kung sige itong birahan itong igsuon, para nato ulay gugma din ang gugma igsuon kinahanglan based sa spirit, based sa truth, based sa holiness. Kung nagbadlong ka sa inaniniha, kung saan yung paggamit sa gugma, ang gugma gamiton nimo paglig-on sa iyang espiritu. Ang gugma gamiton nimo sa paglig-on niya diha sa kamaturan. Ang gugma gamiton nimo nga siya dugang mabalaan. Di ba? Gibadong nimo kay mali yang ginuhatan. Kung gibadong nimo nga kanang dili mo ang iyahang pamaagi, that is love. Na karong igsoon kay di man mapatuo. Sige ni maggirahan para nato binigugma igsoon kanang harshness nila. Mali ka. Ha? Kay ang trabaho sa servant of servant, admonish one another. May mayan yun niya. Until sa time nga unta kaning igsoon na kanang makamataba. Muna trabaho sa servant. Dayon, unsa pa yung trabaho? Teaching and encouraging one another. With Colossians 3:16. Let the word of Mashiach dwell in you richly in all wisdom, exhorting, encouraging, admonishing one another. So, mo na trabaho sa mga isig ka magtotoo. Teaching and encouraging one another. Another is bearing one another's burden. Kanang tabangan mo siya pasan siyang kabugaton ba? Di ba? Matang sa satuan ay mga kabugaton.
So dili na kinahanglan pa nga katong mga pastor, katong mga ginasahan nato sa taas nga posisyon mo o kay tabang ug dili. Kamo mismo man pinabangay kay trabaho man na sa mga servant of servants, trabaho man na aning threefold ministry. Ang trabaho sa apip, tigpakaon na siya aning mga servants of servants. Para ba nang sa kumpanya, di ba? Naigitawag nato mga laborer. O laborer na igitawag nato diya leadman na leadman, foreman, naapoy supervisor, naapoy manager. Same naman kung gyapon na konsepto. Ha? O sa pangundalo pa na siya, naigitawag nato og kanang enlisted personnel. Nagitawag nato mga sundalo nga dili opisyal. So, kanang mga gikan sa private, padulong sa master sergeant, enlisted personnel na dili na mga opisyal. Pero kana sila gihandulan na sila og gitawag nato opisyal, mo gitawag og ang handol ana gitawag nato company commander, mo gitawag second loy o first loy o captain, no? Then under ana naara koy commanding officer nga gitawag nato og battalion commander. Sabot ana mo ni ang supervisor o superintendent pa. Sa espirituhan nga ba mao ra gihapon ta eksuon? Ha? Mao ra gyapon ang pattern. Another ang trabaho niya is praying for one another. So naay pag-ampo sa matag usa kanang itong intercessory group or kanang mag-inampuay mo. Trabaho na diri sa mga servants of servants. Na servant of servants. Dayon, unsa may trabaho aning servant for servants. Ulipon ngadto sa isig kaulipon. Na may kalibog kaning servant of servants. So na servant of servant ulipon sa ulipon sa ulipon. Dayon, ang kaning isa ulipon para sa mga ulipon. So, higher ni siya. Taas ning iyahang buluhaton. Mumita ni diri, tip. Preach, warn, teach, perfecting all of the servant of servants. So, Colossians 1:28. Mo yung trabaho. Pagbira ba? Pag-warning, pagtudlo, paghingpit. Sometimes, igsuon, basta mulihok na ning servant for servant, sakit-sakit yun siya. Mumita sometimes siguro uban sa ito, makaingon nga, di naman po na siguro pamaagi sa iyo. Di naman po siguro na. Kaning birahon ta ngadto sa kadaugan sometimes hindi ta ka-appreciate mahimo natong murag kanang makarebuild ta. No? So mao gina importante ang servant for servants nihimo gyud siya sa tahas. Nihimo gyud siya sa iyang trabaho. Whether ang mga servant of servants dili mo obey, at least ikaw ni obey gyud ka. So mo ning sa law mo, wise and faithful servant ka. Whether mo kaon o dili mo kaon ang imong gipakaon, importante nagpakaon ka. Di ba? Okay, under sa servant for servants, deacons. Kanang deacons, ug sa kuan pa na siya, ambot lang sa ubang simbahan. Wala man gud na kay sa inyo makita ang structure no nga sa inyong simbahan mas dako ang mga diakono. Mo ba? Dako ang mga diakono ug katong mga magwawali katong mga liman mo timo ubos-ubos na ang structure. Kanang deacons igsoon under na sa apip, under na sa fivefold ministry. So, ang deacons, mawito ng, ingon din ang pulong, di ba, kung mag-deacons ka, kinahanglan, na kay qualification, kanang deacons, elders, under na siya sa fivefold ministry. Dili na sila labaw. Kanang itawag nato o overseers, elder of elders, mo ito bishop, mga bishop. So, mo na no? Ang servant for servants, mo abda na ang deacons. So, ang iyahang trabaho is overseer siya. Kanang sa kon pa supervisor ba tigtan-aw siya ug unsay mga panginahanglan sa espirituhan o panginahanglan sa material pagkaon ba or anything, no? Okay, letter C, the saints of church, no? Mo ni iyahang scope niya sa iyang trabaho. Ang iyang trabaho kaning mag-preach siya sa mga servant of servants, magkuan siya sa deacons, mag-oversee siya sa deacons, unya maglantaw pud siya sa mga balaan sa simbahan nga kinahanglan na agi pagkahingpit, na ay pag-sweeping nga ma-involve ang tibuok lawas. Mo ni ang trabaho niya, di ba? Yung what to do or what is the duty of servant for servants. So, ang iyang duty, mag-preach siya para sa mga servant of servants, mag-preach siya sa mga deacons, na mo-function ni, and mo-function po ni mga saints of the church, no? Under ani. Dayan, ang letter D is minister to one another by the manifold grace of Elohim. So, ang atong mga gasa, i-ministeryo na imo, no? Minister. So, tukod sa mga gasa, nanaan mo, imuhan na siya i-minister sa mga isig kaulipon nimo, ubos nga ulipon o sa tanan. Kamo na laybas ana. Dayon note. Under na his personal ministry. Note, how do you know whether you have a personal ministry? Ani personal ministry igsoon kanang bulhaton ni gihatag sa ilang personal ba? Nang isa kon pa dili pa ni involved sa body. Imuha pa ni siya. Okay. Personal ministry starts from servant of servants being a believer. Nato pas imong pagka-believer,
naa na kay nadawat nga gasa. For example, ani personal ministry. Sa 1 Corinthians 12:28, basa, ingon diri, pulong. 12:28, ingon diri, and Elohim has appointed this in the church, the first apostles, second prophets, third teachers. After that, miracles, then gifts of healings, helps, ministrations, varieties of tongues. So, muna no, ang mga gasa. So, ang personal ministry, pwede po di mo madawat tong apit. Pero taas-taas na to siya. Pero dito sa nato, una-unahon sa pinakaubos. So, under sa personal ministry, gi-classified na siya katong mga gitaw na tong miracles. Na ay mga igsuon nga kadawat po og miracles, no? Pwede ni sila kanang servant of servants, pwede po ni siya kanang servant nga kanang sa church, no? So pasabot ang matag usa kanang unsa man ba believer nga believer. Naa siya miracles, naa po siya gifts of healings. Ayaw mo pag-ingon nga miracles, ihatag na sa apostoles, ihatag na sa mga kumpay community dili. Pwede ni siya mahatag ngadto sa bisag sa mga believers, no? Kaya ang mahitabuan ni igsuon kung ang kaning mga gasaha ihatag ra adtong mga pastor, mga apostoles, mga propeta ay malata sa trabaho. Ha? Malata sa trabaho nga pastor kanang naay mi kon dito, kanang nagdaot ba kanang atoa go dito. Ato kong mga pastor dito. Oh, pastor na gigotom dito, atoa dito. Perti ka kuya pastor. Matay pastor ay dali. Ha? Kung isang sana niya tanan sa pastor, perti loyes pastor. So muna nga gibahin pud sa Elohim, ihatag pud ngadto sa mga believers. Ang believers pwede maka-perform of miracles. Pwede na ay gifts of healings. Pwede manggaling mo tabang, no? Pwede manggaling sa administration. Pwede manggaling ka na makasutig ng lahing pinulungan. Ha? Pwede manggaling exhortation, pwede pag-ampo, pwede sa kanang sa giving, commission, pwede sa kaluoy. So giapod-apod ni sa mga believers. No. So kung ang matag-usan kung naa na kay personal ministry, nakaplagan dito ka nga faithful, ibutang na po ka dito sa threefold. Pag human ka, faithful ka to, ibutang na po dahil ka dito sa fivefold. So, kanang fivefold, mo na ang highest calling sa usa ka alagad. Ha? Ako nag-ingon sa inyo ha, aning mga fivefold, mo ni mga billionaires in the kingdom. Kaya, grabe man ilahang sinati na nga mga pagpangalagad. Kani po mga threefold, no? Threefold gali ka ng deacons, bishop, elders, kanang believers lang ni sila ng simbahan, pero ikaw nangulo. Ikaw kinamagwangan sa mga believers. Paano niyo? Oh, kinamagwangan ka sa mga believers. Pwede ka nga magdasig, pwede ka nga, kung di mo kaya tong, ikaw, hindi man kadiha. Pero nakita niyo mga brad, di man ko kontento aning diri ako, gusto ko mo angat, ay mo na nga pagboluntaryo. No? Dahil sa tunga, kay kasagaran nato nga, pag believers lang, murag ato na ikamay, no? Dili. Ha? Kung believers ka nga natigulang ka, pag faithful din ha. Kaya di mo kaya tong taas-taas, kay magina, di ba? Sa kalibutan man gani. Di na gini mo kaya mahimok kang milyonaryo. Milyonaryo rin ka. Lala, pugso po mo. So, nakita niyo yung so, kaning mga gitawag nato observants. Mga maguwang na nga mga believers. So, sige lang ni siya ugkuan. Manong hitabo ka lang sa to. Ang hitabo. Kano, dili, ipang train up ta. Na mahimok ta o kanang nasa fivefold. So, under sa fivefold, mo raise up na siya og threefold. Kanang magpadaghan siya o kanang mga igsuon nga maka-perform aning tulo niya katrabaho. So, kung maka-perform na ning dili, ang hinitabo ang Pablo. Itan si Pablo mo adto ni usa ka lugar, no? Pagbita na to Corinthians. Dito siya magwali siya dito ihang trabaho unto tanan. Pag matrabaho na to tanan dito, kung naa nay unang mahingko dito, mo diay ibilin. Ha? Imo unto niyang leader. Ikaw in charge diri ha kay mula ka na po ko. Wala ka na po siya atro sa Galatian. At sa Galicia nag-raise up na po siya magtotoo dito. Unya nay nahingko dito magtotoo. Mo yang kuha na po, gitahasan nga, ikaw bantayan niya, kaya bato na po dito sa Episo. Ato na po siya sa Episo. Buto sa Episo, Di ba, makita ninyo nga, daghang kayo siya gi-raise up ng mga Ephesian elders. So, threefold ministry to, mga believers to nga hingkod na kaya nang magdumala sa isig ka believer. So, nakuha ninyo. Na at that time ang God, no? Sa dihang ato siya sa Episo, wala pa na-raise up ng mga Ephesian elders. Niya, mula kaway na siya. So, iyang gibilin niya dito sa Timothy. Timothy, kay ikaw, alagan ko, ibilin sa kanako diri dong ha, ikaw sa bantay diri, hangtod nga kanang kaning mga gi-raise up nato nga mga elders, muhingkod na nimo himo nang responsible o pwede na putang mo sa akong biyahe. So, ano ang trabaho? Ha? Sasabtan na niyo? Dili gyud na trabaho tanan sa apostoli sa pastor dili, ha? For example, diri karon sa tua. Kini atong katiguman mix man ni siya. Pero ang designation gyud ani nga kuan nga congregation is himuong gining mga magbubuhat. Pasabot mga followers o workers. So along sa mga workers, naapoy tiguang-tiguang mga worker. Nga mo oy magbantay ko dani. So muna na ang posisyon.
No? Oh. So dili man pud ngay dili ra tatamad. Kinahanglan nga mo expand gid, mo expand pa ta, no? O kamo unyang mga kuan na kandidatuhay na nga kung usa ka sa taas-taas nga ranggo, iato ko man mo sa field, no? Ipagubat pa man mo dito. O bantay lang mo di mo maigok, kay maigok gali mo, adi mo kabalik. Ha? Kanang mga kitawag nato kuan kanang sa PMA, kanang bag-ong graduate. Ilang ranggo na si Kanloy, official na sila. Pero wala pasabot nga kanang dili kay agig kumbatan. Dito na iagig kumbatan. Number 1 ang i-plaster dito sa kuan kay makakatug unsa ining paggubat-gubat. Unsa dining pagtago, unsa dining pagkabit, unsa dining pagtamang-tamang. Dito na iikuan sa field, dito na ipahasa anang ipabaging ba. Hangtod nga isog na dayon, no? Kaya niya panggubatan, kaya na niya modalag tao. So, kung mag-faithful siya ni ana, magkataas ang iyang ranggo. Same ra po na ninyo. Kamo niya ipadala dito, mag-raise up mo o mga igsuon nga mahingkod-hingkod, magdumala. So, ang trabaho aning fivefold ministry, igo na lang nimo bisita, magdasig, magtanaw, kumusta ba, kung sabay problema, no? Sakto ba ang pagtubo? Pagkuman, malhin na puglain. No? Dito na po manguhat. Mauna gud po nga proseso. Muna si Pablo, Corinto, Galatia, Ephesians, Colossians, Thessalonians. Daghang kay simbahan ng iyang gilikod. So nakita ninyo? Okay. Dayon, note. Bantayan lang ninyo ha. 1 Samuel 16:17. Ang heart gyud kita naw ani sa Elohim. Nga ang imong heart gadi o yung saktong pagkahiluna sa imong heart. Naa kay possibility nga musaka ka. Dahil ang kilang gid ani kanang gingon sa pulong ba nga he who abased himself shall be exalted, and he who exalted himself shall be abased. Ang inyo hagyong kinaiyahan ani, naagid mo sa pagpaubos aron na ay pagbayaw. Sometimes ang uban maghari-hari na dinhi. Mo tinitabo kang tatay imo, kadaghan tong gitiguman nga iyang gihimo diri sa gilikon diri gikan sa Tanggog, Mulabi, padulong sa Dipolog. Unsa man noon nga iyang ipang-raise up nga mga simbahan? Di naman siya dawaton. Di naman siya dawaton ato mga pastor. Sa kuan pa nang di kawat nila ba? Gani, happy pa manggalit siya makasumbag atong usa ka pastor kay siya ay nag-ugmad, gibutangan ato ganing pastor, nya kay di na siya mo bisitahon, nya gipangitahan siya, oy tatay, asa to imong kuan? Ba imong kuan nga kanang bitaw nila kanang certificate nga graduate pag ito Bible school. Nya kay sa tatay, tama to sa pulong, di man to nimo pwede nga kinahanglan bagod nga makita pa imong credential nga ni graduate gyud ka. Sagasa lang nimo daan makita na. Okay, no? So, muna no, then, yun diri, how is the work given? So, giun sa paghatag ang buluhaton. Okay. Una, Elohim. Okay. Old notes maguna ko, God kay gamit, no? Elohim put you into the ministry. Okay. So, giun sa paghatag sa trabaho, ang Elohim mismo mo inabutang nimo sa buluhaton. 1 Timothy 1:12, di ba? Kasi makita nato sa kinabuhi ni Pablo. Sa kinabuhi ni Pablo, niingon din nga, and I thank Yeshua who has enabled me because he counted me faithful, putting me into the ministry. Sa ato pa gikan sa imong pagka-believer, kung nakaplagan kang matinud-anon, ibutang ka sa buluhaton. Ang keyword na gid ani Igsoon is, kita man nato na unya no, kung sa mga qualifications sa usa ka alagad, naaman dito diligence, faithfulness, humbleness, daghan kayo. So, kung nakaplagan ka na, ibutang ka sa buluhaton. Case ni Pablo, he hears directly from Elohim. So, sa case ni Pablo, tungod sa pagkamatay, makadungog na siya sa Elohim. Sa case po sa mga apostles and prophets, sa Acts, no? Acts 40:10, Elohim warned them of their teachings. So, mga example ni siya, ha? Kung sakon ka pagplastar sa Elohim sa buhaton. Okay. Notice ninyo, Elohim put you into the ministry. No? So, ang kung ani Ikson, dili gid ikaw may magbuot. Ako yung nagpupalali, ako gid aniya, dili. Tinanglan, naagin na confirmation. Notice ninyo, mo ni ang nakamali karon sa halos-halos. Nga, kana gitong, example karon, na may daghang kay para hadi sa mahanay mo, daghang kayo nga gipang-raise up ni grandma. Nya tungod kay wala makaagwanta, no? Wala pa gali mo man ng training, wala pa madihugi, nang gawas na. Panggawas, tuwa dito na muha. No? Without confirmation and without anointing. So mo na kuya igsuon, Kung nitipas ka, wala ka dawat sa dihog nya namuhat ka, kandidato nya ka mabubuhat og dotan. Ano, kanang imong gihimo nga buluhaton kung walay direction instruction sa ilayong anak, dili na accepted, kawang ng imong Bible study, kawang na kanan. Kung walay nag-confirm nga alagad sa Elohim, kawang ng inyong pamuhay. Sayang-sayang lang ka. No, gini mo grabe imong paghagog niya. Tubangan sa Elohim di ay kawang to. Sa kuan pa illegal. Wala na ay go signal. Nya grabe na imong pamuhat.
So mo bitaw nang kita dinhi bisan og sa kakapoy sa buluhaton sa kabalumang ka sa instruction, kabalumang ka sa direksyon, kabalumang ka nga bayran gyud ka sa ilong, silduhan gyud ka sa ilong. So nang mo endure gyud ka. Nang uban kay aron lang dili paninglan sa ilong, mamuhat lagi iyaha, walay confirmation, walay anointing. Kawang ka ito, sayang ka ito. Ikadua dili tumadawat sa ilong. So muna ang pamuhat gali kanang kinahanglan ang ilong nagbutang nimo sa ministry unsaon na nimo pag-confirm naagi alagad. Di ba? Klaro kay na sa diha nga musuluray na sila sa land of promise, di naman kaya ni Moshe kay wala nang instruction na siya mo imulid. Di anoint din niya si Joshua. Di ba? So naagi na ipagpasa sa uliton ngadto sa uliton. So ayaw gid mo kamis anak kinala naagi na atong nagisadihan, di ba? Maagi ang gyapon nato na diri sa atong ministry, no? Naagi na ang buluhaton, naagi na siya vision, direction, instruction with confirmation sa elders. So dili gyud mo mawala anak. Ang uban kay nanguhat naman, basta kay nanguhat lang anak. Walay direction, walay instruction, walay walay proper nga pag intrigar sa alagad. Kuara, ang inyong pamuhat dito sayang. Dili to siya counted. Ang uban ay, ngano dili man counted nga gihimo man naman sa Elohim. Ang pangutana, naay instruction sa Elohim, naabay paglihog, naabay pagpandong, naabay, di ba? Dili gyud mo mawala sa pulong. Nang uban kay buot-buot na, di ko uban natuo. Pag sumadaw niya, lagi mo to, nalatan si Kristo na. Gitawag pag magbubuhat ang buotan. Muna ibatayanan. Okay. Next is how the work is given by prayer and fasting of prophets or teachers for direction or apostles or elders. Diba? Muna yung nahitabo. No? Kanang mismo gali, naagi mo confirm through prayer and fast. Example lang ha. Diri sa katong pagkamatay ni Judas Iscariot, di ba ang mga apostles, nakulangan silang isa. So kinahanglan nga mapulihan gyud si Judas Iscariote. So unsa may gihimo sa mga apostoles? Di ba nag-prayer and fast sila? Then nag-cast sila og lots. Kung kinsay makadawat atong tanang lots sa Bisaya, ripa. Ripa. Kung kinsay makadawat ato mo mo puli. Pero unsa ilang gihimo? Nag-fast and pray sila. Ato na makita sa Acts, no? Gani diri pod sa Acts 14:23, mo po ilang gihimo. 14:23. Okay. Ingon diri 23. So when they had appointed elders in every church and prayed with fasting, they commanded them to the Lord in whom they have believed. So ang hitabo timan ani ni igsoon ha, ato man ang mag-an karon. Ang naarabi authority sa pag-appoint ang apostle ra gyud ang prophet. Mao ra gyud na siya gitagaan og authority sa Elohim. Di ba? Si Samuel nag-appoint siya mga kings, di ba? Naaralan ng duhang gasa. Wala na hilain pang maka-appoint anak. Even pastor dili siya maka-appoint anak. Kaya ang pag-appoint og mga kananggingon dinhi, trabaho na siya sa apostles o elders. Kung wala gali nagdihog, be sure yun mo nga ang nag-appoint, nagdihog ba, naagid ang nagagasa. Kay mao gyud na ang giingon diri sa Ephesians 2:20, di ba? 2:20. Ang apostles ug ang prophet, mag-uban gyud na sila, mao gyud na sila mga gasa nga mo-appoint og mga isig ka magbubuhat. Other than that, questionable na siya. So, muning gali diri kinsa man ning nagkuan diri. So, in the appointed elders, si kuan man Paul man ni siya. Si Paul man ni si Silas. Sa may gasa ni Paul, apostle. Sa may gasa ni Silas, prophet. Og sa kuan pa na siya sa King of England pa na siya, di ba naa sila by the authority nga gihatag sa tuwa, di ba? Maana din sila. Ikaw mahimo na kang knights. Siyempre po na. So, ang mga gasa nga gitagaan sa pag-appoint, na lang duha. Other than that, paniguro gid mo. Okay. The next is laying of hands to the elders. So, naagi pagpandong sa mga kamot sa mga elders. So, pwede po ni siya, inani ni siya, no? For example, naagi tawag nato, wala diha ang gasa apostle o prophet, pero ningon siya nga, elders man mo. Pasabot na ng elders, so dili na ingon nga apostle prophet, elders lagi na sila. Kung sa kuan ba, assist na sila sa fivefold ministry. So, kung naay authority nga nag-ingon ang elder, o nag-ingon ang fivefold, nga, sige, kamo na lay lay hands. Pwede na siya. Kaya i-confirm mo na sa Elohim, no? Meaning, gihatag nimo ang imuhang authority o imong rights, ani nga elder, sa pag-lay hands po sa uban. So, muna nag-ingon diri, laying of hands to the elders. So, ato nang makita unya, unsay mga function sa fivefold ministry, unsay function sa elders, unsay deacons, unsay ilang heart, unsay ilang mind, no? Kani nga ministry, no? Uha gini nato tanan diri. Dili wala gid mo ingon nga kanang gahanging, no, nga wa gid ni masabti. Detalye gini kaning ministry level, detalye ni sa tanang mga gasa sa pagpangalagat.
Okay. So, muna importante ha, inyo nang tanawon. Ang Elohim nabutang sa ministry, na ay prayer and fast sa mga alagad, na ay pag-lay of hands. Dili bitaw kay kanang manguhat ra nga kanang diretso ra sa trabaho, naa gini kaning lay of hands igsuon. Pagpasa man guni siya sa anointing. Meaning, ang spirit sa Elohim, no, mudagay tay pinagi nimo para anak nga panudlanan. Okay. Number 4 is approved by Elohim. Okay. How do we know if it is approved by Elohim? Okay, I word it. If it is. Okay, kaupat ha, approved by Elohim. If it is approved by Elohim. First Thessalonians, tama na ni. Okay. First Thessalonians 3:3. Isa nga First Thessalonians 3:3. Okay, mo diri. First Thessalonians 3:3. That no one should be shaken by these afflictions, for you yourselves know that we are upon to this. O pasabutan ni Exod, approved by Elohim, or how do we know if it is approved by Elohim? Ni overcome ka o daghang mga kasakitan. Now, kita yung diri, Acts 14:22, strengthening the souls of disciples, exhorting them to continue the faith, saying, we must through many tribulations enter the kingdom of Elohim. So, giun sa mga kapagbutang ani nga buluhaton, kay ni pasarta og daghang mga alantoson ug kasakitan. Muna ni diri approved by Elohim na ka. Proven character nga tinuod gyud ining nakaagi gyud ning panggubatan og nahimong gyud madaugon. Ha? So muna ha, approved by Elohim. Okay, verse 2:4, but as we have been approved by Elohim to be entrusted with the gospel, even so we speak not as pleasing men, but Elohim who tests our hearts. So inani ko ni siya, ang puntos ani igsuon. Inani ko niya, one day unya, ban pa man matingala mo. Naagi changes unya sa dagan sa inyohang pagwali. Naay changes sa dagan sa inyohang manner of kanang manner ba kanang pag-deliver sa mensahe. Sample ako atong una, ang dagan gid sa akong mensahe encouraging yun. Okay, first nga ako nagasa before sa music ministry. Dawat man ginako nang gasa sa encouragement. Encourager gid ko. So, ganahan ko mag-encourage sa mga igsoon na padayon ana, no? So, kanang correction of review wala gyud na ako. Kung mangorek man ko, pinaagi sa pag-encourage. Ana. Pero miabot gyud ang punto sa imong kinabuhi nga pabarugong gyud ka sa Elohim nga, kinahanglan mo gamit na pug ka aning correction. Kinahanglan mo rebuke na pug ka. So, wala nga himuan ha. Kung gamiton ka instrument to rebuke ani nga igsuon, ubadlong gyud ka. Di ba? Pablo, di badlong man diya galis. Kuan. So, naagid na siya. Yung mga sila sakit ramang kay ka manulti kay grabe kay ka, murag manulisok ka. Agian gyud na nimo nga stage. No? Unang uban, murag mo question na nimo, masilot na nimo. So anyway, dili gyud ka magpatarog anak. Mo nagingon dinhi nga ingon diri, but as we have been approved by Elohim to be entrusted with the gospel, even so we speak not as pleasing men. Ha? Di gyud ta magpahimuot og tao. Moabot kinang puntos, no? Nga wala gyud kay pahimutan nga tao. Kung dili Elohim ra gyud. Mo man ako mo naman ako sinapit karon nga kaniadto, di gyud ko gusto na ay masilo. Di gyud ko gusto na ay masakitan. Di gyud ko gusto makawali ka na itong makapahimo sa igsoon nga maluya. So, gitawag ko na ni grand mga pleasers of men. Kay naa mo gipunto sa usa ka kaluyahon na siya sa apostolis nga para bitaw dili gyud nimo mapil ang mga tawo mo please na lang kag tawo, which is warning na compromise. So na silang Pablo, apostol man ni sila, ila po nang nasulat mo nga sulat kanila ang kanang passage, di ba? O nga sa panahon nila gusto kita sila magpahimot og tawo, pero Elohim yung ulan pahimutan. Mahitabo po na kunya ninyo. Okay, so muna ha. Therefore, be prepared to be alone. One day unya, naagi daghang mamiya nimo. Di ba si Paul? O gibiyaan si Paul. Si Romunisyo ang gibiyaan. Sa height na niya sa imong ministry. Kana bitang hapit na ka mo humanay sa mong buluhaton, no? Magkagamay na ang sympathize nimo. Sa garang mahitabo, naanay mga rejection gikan sa mga kaigsunan. Sakit kinaso sa kalagad pero kinahanglan ikaw nga alagad mo pasar gyud ka anak. Ako prepare na ko sa akong kasing-kasing anak nga one day ini mga kaigsuunan. Karon, murag loyal pa mo, no? Sa kon pa loyal pa ta, ganahan pa ta. One day niya asako na ka. One day niya mga suko na mong bratandi. Ha? Mo pasar gyud ta anak. Kamo one day puno niya inana ko niya daghan na niya masuko ninyo. Pero importante, you are in align with the will of Elohim. Kung naghimo ka na tungod kay kabubuton sa Elohim, ug naa kasulod sa kabubuton sa Elohim. Okay. Take note, this work is not our work, but these are the works of Elohim revealed through Yeshua. No, John 6:8. Then they say to him, what shall we do that we may work the works of Elohim? So, dili lang sa tataman. So, next nato nga topic is how the work given. Dayon, ang mga qualifications
So unsay qualifications aron maplastar ka sa buluhaton. So muna ang next no. Dayon taas-taas ni siya ang mga qualification. Dayon the making of a minister. Kana bitang napa mo gayud tayo tudlo atong about marriage counseling. Mayon ta na mo tudlo sa Grace marriage counseling pero di man po siya kuan effective kay single mom man siya. Ang marriage counseling igsuon kinahanglan example gyud ka. Ah, okay. No? So, naay mga pangutana? May mga pangutana? Wala na.